teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Umawis kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawis kagalakan ang lahat ng mga bansa. Umawis kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawis
dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong Pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung saan niya nais ihanda ang hapunang Pangpaskwa. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad na pumunta sa bayan, na kung saan ay makakasalubong nila ang isang lalaking may dalang banga ng tubig. Susundan nila ito sa bahay na kanyang papasukan at itatanong kung mayroon siyang silid na maaaring magamit. Ituturo naman ng lalaki sa kanila ang isang malaking silid sa itaas, at doon sila maghahanda ng hapunang Pangpaskwa para kay Jesus at ang kanyang mga alagad. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12 at inihanda nila ang hapunang Pangpaskwa. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, Ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay bubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin ko itong panibago sa kaharian ng Diyos. Sino kaya sa atin ang kikilalaning pinakadakila? Si Pedro. Hindi kaya si Juan? Pedro. Pinipilit ng mga hari ng mga hentil na sila'y ituring na Panginoon ng kanilang mga nasasakupan. Ngunit hindi ganon ang dapat na mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat na lumagay sa pinakamababa. At ang mga namumuno ay maging tagapaglingkod. Kayo'y kakain
at iinom kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigki sa kanyang baywang. Panginoon, hugasin niyo rin ba ang aking mga paa? Hindi mo naunawaan sa ngayon ang ginagawa ko. Pero pagkatapos ay maunawaan mo rin. Hindi niyo po hugasan ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kung gayon, hugasin niyo na rin ang aking mga paa, pati na rin ang aking mga kamay at ang aking ulo. Ang nakapaligo na hindi na kailangang hugasan pa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na. Subalit, hindi lahat kayo. Alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, nagbalik sa kanyang kinaupuan. Nauunawaan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Panginoon at Guro. At tama naman kayo. Pagkat ganun nga ako. Kung ako ang Panginoon at Guro ninyo, hinugasan ko ang mga paa ninyo. Dapat lang na hugasan din ninyo ang paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan ninyo. At ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito ay gagawin ninyo. Pakatandaan ninyo na ang tumatanggap sa mga sinugo ko ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din na nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Sino yun? Ako yun. Baka ikaw yun. Hindi ako yun. Ikaw yun. Hindi ako yun. Di po ba, Panginoon? Isa sa inyong 12 na makakasabay ko ng pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Nagsawsaw nga siya ng tinapay. Itanong mo sa kanya kung sino ang tinutukoy niya. Panginoon, sino po ba yun? Siya ay ang taong aabutan ko ng tinapay na isinawsaw ko sa mangkok. At ibinigay iyon kay Judas. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Gawin mo na agad ang dapat mong gawin. Pagkatanggap ni Judas kaagad siyang umalis. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka,
nagmamaliw, magpakailanman. Dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin, di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin, di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin, di nagbabago. Panginoon. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa. Ama ko! Ama ko! Magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo daigin ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan na kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga lagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Sa 3 niyang pagbabalik, Natutulog pa rin ba kayo at namamahinga? Tama na. Dumating na ang oras upang ibigay ang anak ng tao sa mga makasalanan. Magsibangon kayo. Dumating na ang magkakanulo sa akin. pagdating ni Judas, Guro, ipagkakanulo mo ba ako sa pamamagitan ng isang halik? dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon, tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. Tama na yan! Ako ba isang tulisan at naparito kayong may dalang pamalo at tabak upang ako'y dakpin? Araw-araw ako nagtuturo sa templo. Nandun din naman kayo, ngunit hindi niyo ako dinakip. Subalit, kailangan matupad ang nasa kasulatan. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Purihin ng Panginoon. Happy Maundy Thursday, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon po ay Huwebes Santo at kami po ay i-discuss natin kung ano ba ang nangyari nung Huwebes Santo sa ating Panginoon. Pero bago yan, basahin po natin sa John 20 verse 31. Sa Tagalog ko po babasahin. Ang sabi po, "Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya." Manalangin tayo. Dakila namin, Ama.
Salamat po sa napakadakilang araw na ito na pinaalaala mo sa amin na si Jesus ang aming tagapagligtas. Na wala ng ibang tagapagligtas kung hindi siya at ang kanyang pangalan lamang ang aming itataas sa araw na ito. Mangusap ka, kami lahat ay makikinig. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name, we pray. Amen. And Purihin ng amen. Panginoon. Yan. Magmula pa nung Lunes Santo po ay nakita naman natin ang mga events na nangyari nung panahon ng Passion of Christ, no? Kung paano po nagkaroon ng yung ating kaligtasan ay naganap sa buhay ni Kristo. Kaya nga ito pong binasa natin ng lahat ng ito ay nasulat para tayo ay magkaroon ng pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Ngayon pong Huwebes Santo, ito pong aming ginawang mga play na ginawa po ng Comfy Makati Group ay nakita po natin ang huling hapunan. Dito po sa huling hapunan ay nagkaroon po ng mga events dito na andyan po nangyari rin yung washing of the feet at alam naman natin kung paano po ginawa yon. At pagkatapos ng washing of the feet ay nagkaroon po ng prayer at Gethsemane. At after that, doon po mismo sa Mount Olivo o kung sa Gethsemane, doon po dinakip si Jesus para kinabukasan magkakaroon ng paglilitis at nandun po si Pilato, andun po yung pagpili kay Jesus o kay Barabas. At alam naman natin na nang nangyari ay siya po ay nagkaroon ng Via Dolorosa, yung Via Crucis. At siya po ay napako sa krus. At nagkaroon tayo ng 7 last words. So dito po sa aming ginawa na sa Last Supper, yan, Pastor, meron pong pagtuturo si Pastor na napakaganda na dito po na-establish po ang ating breaking of the bread. Yan. Sige, Pastor, ano po ba yung maaari nating makuha na additional na besides dun sa ating nabasa, besides dun sa ating napanood na sa mga Passion of Christ, nakita naman natin kung anong nangyari during the Last Supper, pero merong magandang pagtuturo po dito si San Pablo na gustong i-discuss ni Pastor Fred. Pastor Fred, ano ba yun? Okay. Napakahalaga po nito at ang mga isang kahalagahan, the Lord added to their numbers daily to those who were saved. Kompleto po ang pagkakalahad ni Apostol Pablo buhat pa roon sa Acts 2. Okay. Acts 2:42 to 47. Fellowship of the believers. They devoted themselves to the apostles' teachings, to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. So, yung pong 4 na katangian ng isang church na nananampalataya, meron siyang doktrina ng mga apostle. Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and so forth and so on. Okay. Pangalawa po, meron silang fellowship with one another. Itong huling mga nakaraang taon, hindi po nangyari ang mga bagay na iyan. Subalit sa ngayon, dahan-dahan nang bumabalik ang isang nakasulat na kailangan ng isang church. Fellowship with one another. Yan ang nakikita natin ngayon. Ngayon, pwede na tayong may prayer meeting sa bahay-bahay, merong hindi pa ready, merong papupuntahan ng malalayong bayan. At ito ang isa sa mga naging resulta noong fellowship with one another. Meron pa pong isa, pangatlo, breaking of the bread. Papaano po ang sinasabi dito sa mga talata
na kapag minsan ay binabaliwala o nababaliwala o kinukulang ng isang church, kasamahan ng mga mananampalataya. Pang-apat, to prayer. Yes. Lahat po yan ay nagaganap na sa atin. Yan. Yung breaking of the bread, actually, that is the communion. Communion. No? Yan ang communion. Kaya, kapag ka dyan sa breaking of the bread, merong isang awiting kami, parang iaalay mo kasi talaga ang buhay mo dyan eh. Ito po ay na-institute ni Lord during the Last Supper. Yan. Kaya awitin natin, Brother Arnold. Napakaganda kasi na bago ipagpatuloy ni Pastor Fred, ito pong communion o breaking of the bread ay kinakailangan muna kasi ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, di mawawalay sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo, di na magbabago, di nagbabago, Panginoon, ako'y sa'yo. Dito po kasi sa breaking of the bread, we will receive the body and blood of our Lord Jesus Christ. Nagiging one, nagiging isa po tayo, di ba? Kaya napakahalaga po ito na malaman natin ano ba ang katangian natin bilang mga Kristiyano bago natin ma-perform ang breaking of the bread. Napakahalaga. Kaya ngayon pinakita ni Lord sa Last Supper, ang dami niyang pagtuturo doon. Kaya, pero bago yan, gusto kong ibigay muna kay Pastor Fred dahil napakahalaga po sa 1 Corinthians 11, itong breaking of the bread. Tapusin muna natin sa Acts 2. Sa 43, naging resulta. Everyone was filled with awe, and many wonders and signs performed by the apostles. Maraming bagay. Kamangha-mangha doon siya. Silver and gold I have none, but in the name of Jesus, walk. Yes. Kamangha-mangha talaga ang naging resulta dahil doon sa kanilang fellowship with one another. Ang nangyari sa 45, verse 45, lahat ng kanilang mga pangangailangan, pinagsama-sama nila at ito ay sa mga naging sign na sila lahat ay magkakasundo-sundo. Yan ang nangyayari ngayon dito sa atin sa center. Amen. Kaya natutuwa nga ako at nagpapasalamat sa Panginoon that every day they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes. Yes. They ate together with glad and sincere hearts. Nako, tuwang-tuwa sila, tuwang-tuwa. Ngayon, doon sa 47, praising God and enjoyed the favor of all people. And the Lord added to their number daily to those who are being saved. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Dumadami at dumadami at dumadami dahil doon sa mga pagtuturo ng mga apostoles, doon sa fellowship with one another and breaking of the bread and prayer. Amen. Subalit meron sinasabi si Apostol Pablo sa unang Korinto 11:17 hanggang 34. Ito po ay kinorek and abused sometimes by those people who are taking that Lord's Supper. 17. In the following directives, I have no praise for you. Hindi nasisiyahat. For your meetings, do more harm than good. And
And in the first place, I heard that when you come together as a church, Amen. as a church na, ha, there are some divisions among you. And to some extent, I believe it, no doubt there have to be differences among you to show which of you have God's approval. Ito yung mga pinag-aralan natin doon sa book of Ephesians. Kaya meron Sintaike, Euodia, magkasundo-sundo Sa kayo. Philippians, At yun namang iba Philippos. na membro ng church, pagkasunduin ninyo sila, huwag ninyo silang sulsulan ng kung ano-ano Sa Pilipos po yan. sa Pilipos. Okay, ganito pa ang nangyari. Meron pang isang lalaki. Ang pangalan ay isang lalaki na ang sabi sa kanya ganito, Clement? Clemente, sila'y ating mga kapatid, Kapwa manggagawa. kapwa manggagawa at ang kanilang pangalan ay nakatala rin sa aklat ng buhay. Magkasundo-sundo kayo Amen. to show which of you have God's approval. 20. So then, when you come together, it is at the Lord's Supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. Nagkanya-kanya kayo. And as a result, one person remains hungry and another gets drunk. Yung iba, sumosobra. Yung iba, nagugutom. Don't you have homes to eat and drink? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I send then to you? Shall I praise you? Certainly not on this matter. Ito na. Verse 23. For I received from the Lord what I also pass on you. Amen. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, This will be which is for you. Do this in in remembrance of me." And the same way after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ipinoproclaim natin, kaya nga sabi, do this in memory of me, says the Lord. 27. So then, whoever eats the bread, take note, so then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. 28. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Ito, tingnan natin mabuti. Sa 30, ha? Tingnan nyo mabuti. That is why many you. among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regards to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged,
by the way, in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not finally condemn with the world. Praise God. 33. So, then, kung ganon, Ganon. my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Everyone who is hungry should eat something at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give further instructions. Purihin ng Panginoon. So pag tinignan mo yan, Pastor, lumalabas na hindi ito pong ito pong breaking of the bread o yung communion, hindi po nangangahulugan na kainan na talagang kaing maramihan. Ito po ay nakakain na kayo. Kumbaga, ito yan, sabing gano'n, kung nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan sa inyong pagtitipon. So, at the same time, ang sabi nga gano'n, kinakailangan, worthy ka, nararapat ka. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa kahatulan laban sa kanyang sarili. May judgment. Alam niyo po ba na may nakausap kami one time, ito pong ginagawang ganito, yung communion, once na yung breaking of the bread, you really do it in sincerity, in a way, in a manner na talagang acceptable by the Lord. Kasi worthy ka hindi ba? Kaya nga yung sabing gano'n, kinakailangan ng pagsisiyasat ng sarili, examination of self, ay nagkakaroon po ng healing. Yung pong nakausap namin, sabi niya, totoo yun, nagkaroon. Alam niyo po yung dating may sakit, nung malala ang sakit, nung kanilang i-perform itong breaking of the bread, talagang nagkaroon po talaga ng healing because it really brings healing because meron po kasing nagiging acceptable ang offering to the Lord. Kaya yung sabi niya ganon, ang buhay ko'y alay sa'yo. Kasi nakikipag-isa ka na kay Lord The blood, the wine representing the blood, and the bread representing the body of Christ, yun po ang nagkakaroon po ng healing. Kapag ka po ay tayo ay nagpartake ng breaking of the bread in a way, in a manner na very acceptable from the Lord. Yan. Ito pong break, napaka-selan. Oo, sensitive po ito. Marami nga ang sabi. There might be sin in the camp. That is Baka why. meron. Kaya ito ay paalaalay gamot sa taong nakakalimot. Sabi, magganon tayo ito, magganto. Siyasatin muna natin ang ating sarili. Tayo ba'y nahahanda? Kung hindi pa tayo handa, at ang gusto lamang natin ay magkaroon ng ganitong sitwasyon, let us think it over. Tingnan natin ang ating mga sarili. Are we prepared? Are we ready? Kayo lang po ang makakasagot. Pero ang pinakamaganda dito, nalalaman natin ang proseso. Lahat naman po tayo ay dadaan sa repentance, kaya kinakailangan to. Kaya sabi nga ganon, we have to examine ourselves. So, meron pong confession muna bago po tayo nagpapartake ng ganito pong ceremony. So, it's parang revelation na sa atin na. Opener natin. O eye-opener sa atin na we can do it. We can do it in our home. Sabi nga ganon, yung binasa kanina, they're doing it at home. Ginagawa nila yun sa bahay. Ito yung sa banda rito, hindi ba? Yan. Then they meet together in the temple courts. They broke bread in their homes. Yan. Ate together and ate together. So, meron pong ganon. Lalo na kung ang ama ng tahanan ay talagang believer at the same time, magagawa niya yun sa kanilang kwan. Kami po ay ginagawa po namin yun sa mag-anak. Kasi we do this in memory of the Lord. Yan.
Kinakailangan lang nalalaman mo ang tamang proseso. So ano bang nangyari pa nung Last Supper na to? Besides dito sa binanggit ni Pastor Fred na talagang ang tumimo po sa amin dito, if you are not worthy receiving this communion or breaking of the bread, many of you are sick. Nagiging, totoo, kasi judgment nga po eh. Di ba? Hindi ka po pwedeng basta hindi ho, yun nga, ito ay isang maselan na bagay. Hindi mo po pwedeng basta sige-sige ka lang na gagawin mo to nang hindi mo nauunawaan yung ginagawa mo. At the same time, hindi ka nga karapat-dapat pang gawin yun. So, yun po ay ang isang warning lang doon. Pero, pag binasa po natin talaga during the Last Supper, napakarami pong pagtuturo pa ang Panginoon na ginawa dito besides po yung washing of the feet. Dito rin niya ginawa. Dahil before ng washing of the feet, ang mga apostoles, Breaking up the bread. nagtatalo-talo sila. Dapat akong dakila, akong una, ako mas mahal ni Lord, ako paborito, para bang ganon, di ba? Sino ba ang dakila? Si ako. Ako. May kanta doon, di ba? Ako ang dakila. Kaya yung mga nagtataas ng bangko, sabi nga ganon. Marami po sa atin yan, without us knowing. Kaya ngayong mahal na araw, usually, we do our self-examination. Ako ba ay, hanggang saan na ba tayo? Naitanong na ba natin sa sarili natin? Saan na ba? Ano na ba ang ating score kay Lord? Kaya pag may nagsabing ako ay rinto, ang sabi mo sa akin, Ang bigat. kinilabutan ka. Oo, minsan po kasi parang medyo na touch ang pride ko. Nagyabang po ako. Ako ganito, ako magganito. Alam nyo, after nung sabihin ko po yun doon sa aking kausap, sumama ang pakiramdam ko. Mabigat na pala yon, yung itaas mo yung sarili mo at ibaba mo naman yung iba. Parang natas nga kasi ang pride mo eh. Di ba? Pinintasan mo yung iba, itinaas mo yung sarili mo. Sumama po pakiramdam ko. Kasi pag tinignan po natin ang scripture, ito pong salitang ako, ay si Lord lang ang may karapatang magsalita. I am. Di ba? That is, kaya nga sinasabi mong, ako ay mahirap. You are, sabi nga na, do not use the name of the Lord thy God in vain. Yung pala yun, mas malawak pang revelation. Kasi, hindi pag sinabi mong, ako ay ganito, ako ay, sa ganito ako eh, hindi mo ako pwedeng basta, ano yan, Aking propeta. oo, ako ay hindi. Yung bang, minamaliit mo yung iba at tinataas mo yung sarili mo. Kasi never say ako. Kasi yung po pala ay, lalo na kung is in a negative way, yung pala ay kasama na rin po yun, you are putting the name of the Lord thy God in vain. Kasi kaya pala itong mga Israelita, ayaw na ayaw nilang maririnig yung I am, yung ako. Kasi they know that the name of God is I am. In the Old Testament, I am. And only in the New Testament, only Jesus is using the word I am. I am the bread of life. I am the resurrection and the life. Nagagalit po yung mga Pariseo because they know that only God has the right to use I am. Eh tayo pong mga Kristiyano, pag ginamit natin ang ako, kinakailangan po yung positive. Ako ay masaya, ako ay anak ng Diyos. Ganun po talaga. Huwag nating sasabihin yung ako ay, yung kayabangan natin, di ba? Yung ako ay mayabang. Yung gano'n, mga salitang nasaktan ka, ay, huwag niya akong gaganunin. Gano'n, ay, ako, yan. Huwag po yun. Yan po ang isang pagtuturo na napakaganda na dito po sa washing of the feet, ipinakita ng Panginoon ang example para ikaw ay bumaba. Alisin natin yung pagiging mataas. Sabi nga gano'n sa Pilipos, hindi ba? Hindi niya itinaas ang sarili niya. Bagkos kahit na siya ay anak ng Diyos, tunay na Diyos. Humility. Oo. Tinake niya yung form of a man, a servant. Hindi niya itinaas ang sarili. Ganun po ang isang ipinakita ng Panginoon sa washing of the feet. Kaya yun po ay naging ginawa niya yon after na ang mga apostoles ay nagtalo-talo.
na magaling ako, magaling siya, yung ganon. Kaya napakaganda po na pagtuturo na sabi nga ni Lord, binigyan ko kayo ng magandang example. He leads the disciples by example. Pinakita niya, siya mismo ang naghugas ng paa ng mga apostoles. Imagine mo, Panginoon ka, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Pagkatapos, huhugasan ng paa mo ay napakapalad po ng mga apostoles during that time. Okay. Isang revelation dito sa before the washing of the The feet. Revelation. Nagtatanong ba kayo sa sarili natin? Gusto ko, may breaking of the bread. Why don't we ask ourselves, are we ready? Are you ready? Okay, ganito pa. Marami na ganito. Meron namang 1 John 1:9. Pwede naman. Don't use the word of God in vain. Kasi sa 1 John 1:9, confess your sin. Kung araw-araw naman yun ang ating ginagawa at wala tayo na movement kung 10 yan, dahil nakoconvict tayo ng Holy Spirit every time na tayong lahat ay nagkakamali. Gagamitin natin na 1 John 1 as a tool for As an excuse nako. to do the same sin. Yun po ang sinatawag na deliberate sin na. Kasi paulit-ulit na lang di ba? Pag araw-araw, Pag-araw-araw na rin lang. Confess ka ng confess. Alam niyo po ba na ibig sabihin, hindi ka pa, hindi ka pa, kaya nga nakakatuwa kapag during the whole day, wala kang nasaktan, wala kang nasabing masama, wala kang inisip na masama. Ay, salamat sa Panginoon, talagang Talaga naman, it's, lalo na yung sharing portion. Pagka ang sharing mo, ay yun at yun din, walang pagbabago, mabigat na. Ito po ang lalo na itong mahal na araw na to. Kaya meron Nagko-confess tayo yung meditation, sanctification. Positional po ito. We are sanctified. We are being sanctified and we will be glorified. This is a process. Marami. Ba't wala tayong breaking? Let us ask ourselves, tayo ba ay handa? Kung hindi tayo handa, kasi that's why many of you are weak and sick and number of you have fallen asleep. Walang growth. Walang growth. Kung naghahanap tayo nito at wala naman tayong growth, there are many among you who are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Sabihin, kinuha So na ni if Lord. there is a sin in the camp, it's time for us To move. na ayusin ang ating buhay. Unang-unay, confession. Ang confession, hindi ito kung kani-kanino ka nagpupuntang It is between you and God. Kasi kay Lord tayo magsusulit. At ang pagsusulitan natin, the Creator of heaven and earth. Kaya doon it is what? Finished. Tapos na. Natapos na ng Panginoon, Okay. asa sa atin na ngayon. Thank you, Lord. Kasi yung sanctification, yung experiential sanctification, that is a continuing sanctification yon. Araw-araw po naman yon. Pero ang maganda, naunawaan na natin yan sa dami ba naman ng pagtuturo. Pero ang maganda doon, i-practice na. Yun na yun. Alam nyo, the other day, nag-uusap kami ni Pastor Fred, na alala namin yung inductive Bible study. Do you still remember, mga kapatid, yung pagtuturo tungkol sa inductive Bible study? Sa inductive Bible study, meron po kasing sinatawag na observation. Doon po sa observation na yon, yun ang mga questions ng what,
why, where, who, and when. So yun po, pagka ikaw ay nagbasa ng Bible, tatanungin mo muna yung 5 questions na yon. Susunod po yung interpretation. Doon sa interpretation, doon mo na malalaman ano yung revelation. Yung revelation ni Lord sa iyo. Ano yung ipinahahayag ng salita ng Diyos? Ano yung ito ba ay applicable sa iyo? Ito ba ay ikaw ba ang kinakausap? Is there sin? Doon sa meron bang ipinahahayag na salita ng Diyos na may kasalanan o kasi kumisan sa nagbasa lalo na sa Old Testament ka nagbasa. Kumisan yung mismong kasalanan yung binabasa mo, yung kasalanan ni David, kasalanan ng mga nabasa mo. So ano yung tinuro doon? And then the last one is application. Yung po ang inductive Bible study which is very applicable to all of us if we are having our private Bible study. Pag in-apply po natin yan, makikita natin katulad nga yung tinake up ni Pastor Fred, yung sa breaking of the bread. Tingnan po natin, tingnan natin kung ano po yung sinasabi sa atin ng Panginoon para tayo ay mag-move on na. Para ito ay mabuhay lalo kung ano yung pinakita ni Jesus doon sa washing of the feet, doon sa Last Supper, washing of the feet. At meron pa pong isang napakaganda na nangyari dito sa discourse na to, bago po siya umabot kay Pilato, yung paglilitis. Ito po yung prayer at Gethsemane. Yan. Doon po sa prayer at Gethsemane, alam naman natin na hinagpis si Lord dito. Dito nga doon sa Luke, di ba? Sa Luke 22, doon po nakita natin na doon sa kanyang meditation ni Lord, doon po pumatak yung tigis ng pawis ng dugo. Dahil talagang hindi niya makuan yung paghihirap na kanyang pagdadaanan. Ang sabi nga dito sa Luke 22 verse 44, dala ng matinding hinagpis kay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak na dugo. Dito po talaga yung sobrang hinagpis ni Lord dahil nakikita niya, dala-dala niya ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Yun po ang dala-dala niya na kinailangang ang kanyang buhay ang i-offer para talagang maibsan ang wrath of God against all of us. Magkaroon tayo ng salvation. Doon po sa mga scholars, ito pong i-discuss ni Pastor Fred na prayer. According to the scholars, ito pong prayer sa prayer ni Jesus Christ sa John 17, yang sabi po ay ito po ay ginawa ni Lord sa prayer at Gethsemane. Pero yung iba po, sabi doon sa Last Supper. Doon po, nang habang sila ay kumakain, no? Kasama po sa pagtuturo ni Lord, para bang pinalabas ng mga kasi pag binasa nyo po yung John 17, prayer ni Jesus Christ yun eh. Paano, kung nandyan yung mga apostoles, kasi parang, di ba, parang how do you say it, na parang idodraw niya sa God the Father, idodraw niya doon sa mga apostoles na nakaharap niya. So, most of the scholars na nagkuhan, ito po ay prayer niya sa Gethsemane. Kasi, tingnan niyo po yung buong prayer ng John 17 at i-discuss po ni Pastor Fred. Tingnan niyo po. Okay. At kung kayo na rin po, kasi wala naman nakasulat na maliwanag kung saan dinasal ni Lord yung John 17. But we presume that is a prayer na dinasal niya rin noong siya ay nasa Gethsemane. Okay, kasi po, yun sa Gethsemane, doon sa sa synoptic, ang mga ipinagpipray, yung mga apostle, yung buong tagasunod niya. Pero dito sa John 17, ipinagpray po nito ng ating Panginoon. Sabi mo, basahin mo. Basahin natin. Verse 1, After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who have given him.
yung mga ibinigay sa Kanya. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory to earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. 6 na natin, ha? I have revealed you to those whom you gave me. Yung mga ibinigay na sa Kanya. So, ang kanyang prayer, parang nagpipray siyang gano'n, di ba? Eh samantalang kung sa huling hapunan niyan, ang kaharap niya, yung mga apostoles, di ba? Kaya parang, sabi kong gano'n, how can he pray that way kung ang mga apostles ay nandiyan? So, we presume that, kami po, mag-asawa, we presume that this was prayed during the time that he was in Gethsemane. They were yours. You gave them to me and they have obeyed your word. Now, they know that everything you have given me comes from you. So, yung lahat ng mga sumusunod na mga mananampalataya, disciples, ito yung mga ibinigay sa Kanya. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They know with certainty that I come from you, and they believe that you sent me. Verse 9, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Ito yung mga disciples na ibinigay sa Kanya na nag-follow hanggang sa huling sandali. All I have is yours and all you have mine. Glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Verse 12 na natin. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one doomed for destruction. So the scripture will be fulfilled. 13, nanyo. I am coming to you now, but I say this thing while I am still in the world, so that they may have full measure of my joy within. Verse 15, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Verse 20. Verse 20, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe me. Who will believe in me. Who will believe in me through this message. Hindi lamang yung mga apostles, hindi lang yung iba na sumusunod. Kung hindi, yung mga tao na mananalig, mananampalataya sa Kanya through the message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them, I you in me, so that they may be brought completely to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Kaya ito huling-ulit, 24. Father, I want those you have given me to be with me where I am, to see my glory, the glory you have given me before you loved me. Before
the creation of the world. Amen. Kaya yung huling-huli, righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that myself may be in them. Amen. Kaya itong prayer na to, hindi lamang doon sa mga unang disciples, kundi yung mga ibinigay pa noong si Lord ay nabubuhay dito at yung mga susunod na mananampalataya ay kanya ring ipinanalangin. At ang kanyang ipinanalangin dito, tayo na nabubuhay ngayon, magkaisa ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo upang sa ganon, ang lahat ng ipinangako niya na buhay na walang hanggan ay makamit natin. And Jesus said, I am the resurrection and the life. Purihin ang Panginoon. Sige, batiin natin ang ating mga kapatiran ngayon na nagdiriwang ng kaarawan ngayong March 28. Batiin natin si Sister Susing Barrera. Yan, si Sister Susing. Sister Lulu Madeha, aba, sa Quezon City naman. Brother Ulysses Pehi Mendez, no? Brother Jaire Sebastian. Ito ba'y Sister Carmen Sebastian. Yan, happy birthday mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan, purihin ang Panginoon. Sige, Pastor Fred. Hindi, manalangin po tayo. Dakila namin, Ama. Salamat po sa paglilinaw mo sa aming lahat. Na ang mga bagay na ninanais mong gawin namin at ang mga bagay na ninanais mo na aming iwasan at tinuturuan mo kami the proper way how to live in this world to remember you. Salamat, Panginoon, sa mga correction. Salamat sa instructions. Salamat po, Panginoon. At kami pong lahat, pinili mo at hinirang at patuloy mong ipinapanalangin araw-araw. Thank you, Lord, for your love that you have shown to each and every one of us. Yes, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and Yan. amen. Salamat sa Panginoon. Kung kasama sa panalangin ng Panginoon, na tayong lahat ay magkaisa sa ating closing song. Awitin natin to, Brother Arnold. Isang Panginoon ang ating paglilingkuran. Pinaglilingkuran. Yan. Purihin ang Panginoon. Isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Isang pananampalataya meron tayo. Isang Ama na nagmahal sa atin. Isang Espiritong gumagalaw. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo tayo nagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Happy Maundy Thursday mga kapatid, at alam ko na patuloy tayong magme-meditate sa Passion of Christ, at alam kong ang Panginoon ay gagalaw sa ating buhay dahil tayo'y mahal na mahal niya. God bless everybody! Hoy, alam mo sila. Uy, ang sarap. Sarap. Peanut butter kayo. Sarap ng peanut butter. Ang aking dugo ay bubuhos para sa marami. Tandaan, nasaan si Doc Edwin? Kung ganon at hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Ganon po, Panginoon, ang aking mga paa, hindi nyo lamang hugasan. Subalit, malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na. Subalit, hindi lahat kayo. Ang ang sumugo, ang sorry. Pag-ibig mo sa akin, di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin, di nagbabaliw. Hindi ka ba makapagbantay man lamang kahit isang oras? Sorry. Magbantay kayo at, sorry. Magdasal kayo at, ano ba yun? Sorry. Sorry talaga, Lord. Guro, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Guro, ipagkakanulo mo ba ako sa pamamagitan ng isang halik? Araw-araw akong nangangaral sa templo, ngunit hindi niyo ako dinakip. Naroon, kailangang maganap. Tama na yan. Araw-araw ako nagtuturo sa templo, ngunit hindi niyo ako dinakip. Second Timothy 2:2. Hallelujah.